Nagsimula ang kwento sa isang batang babae na nagngangalang Ivy, na minalas sa buhay na tumatakas sa gabi habang hinahabol siya ng sarili niyang mga taga-nayon. Ang kanyang aptitude test sa edad na 5 taong gulang ay nagpapakita na siya ay isang napakababang antas na tamer na walang karagdagang mahiwagang kasanayan, at kaagad siyang nireject ng kanyang mga magulang, at pinaalis siya ng bahay. Si Ivy ay hindi ordinaryong babae, siya ay isang tao na muling nagkatawang tao mula sa ibang mundo habang ang kanyang mga alaala sa kanyang nakaraang buhay ay malabo, kung minsan ay nakakarinig siya ng mga bulong mula rito. Habang tumatakbo, nakilala niya ang isang maliit na slime at pinangalanan itong Sora. At dito nagsimula ang nakakaantig na kwento ng kaligtasan ng isang maliit na batang babae. Si Ivy, tumatakbo sa kagubatan na parang nasa isang karera. Inilalagay niya ang maingay na bitag na ito gamit ang mga kaldero at kawali na nakasabit sa mga puno, naghihintay lamang na may mabiktima rito. Pagkatapos, inilabas niya ang mga secret bag na ito mula sa kanyang nakatagong lagayan, na mukhang namangha habang ang mga bagay ay sinisip-sip sa mga ito na parang mahika. Habang isinusuot ang mga bag na iyon, bumulong-bulong siya tungkol sa pagsuko sa kaligayahan noong nakalipas na panahon, bilang batang walang may gusto, na iniwan ng kanyang mga kamag-anak. Sinubukan ng kawawang Ivy na subukan ang kanyang kakayahan sa espada, ngunit sa halip ay gumulong sa isang burol. Nais niyang maging mas mahusay siya sa pagtakbo at pagtatago, iniisip na marahil ay hindi magiging ganoon kagulo ang kanyang buhay. Pagkatapos ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa tambakan na ito, halos matusok ng mga junk spear. Pero may nakita siyang nakatagong isang bagong jacket at mapa na maaaring magamit. Gayunpaman, ang mga mapang akit na pag-iisip na iyon ay nagpapaalala sa kanya na siya ay isang basura lamang. Pagkatapos ay nakita niya ang isang lalaking na parang beast tamer, na nagpapatawag ng mga slime para kainin ang basura. Iniisip ni Ivy kung sa ilang nakaraang buhay, makikita niyang cute ang mga nilalang na ito. Siya ay nabalisa kapag binanggit ng lalaki na may isang presyo sa kanyang ulo na itinakda ng kanyang pinuno sa nayon, patay man or buhay. Tumatakbo na parang wala nang bukas, napadpad siya sa isang latian na napapaligiran ng mga slime. Habang tumatakas, nahulog siya sa isang bangin ngunit napunta sa isang puno, mabuti na lang, at mo ang sarili ng mga potion. Sa wakas ay nakarating siya sa isang malinis na batis, naligo siya ng husto, pagkatapos ay nagpa siya na putulin ang kanyang buhok at magdamit na parang batang lalaki upang makihalubilo. Nakatayo sa tabi ng tubig, handa na siyang magsimula ng bagong buhay. At nang sa tingin niya ay hindi na magiging kakaiba ang buhay, nakita niya ang maliit na slime sa isang dahon, nakita niyang kakaiba ito. Lumalabas, ito ay isang napakabihirang slime, ngunit ito rin ang pinakamahina sa lahat. Hindi maiwasan ni Ivy na makaramdam ng kaunting pagkakapareho sa slime, parehong mahina at walang silbi, ngunit nakakahanap ng kanilang lugar sa mundo. Sa wakas, nakahanap na si Ivy ng makakasama niyang maiintindihan niya. Itinaboy ng banayad na simoy ng hangin ang maliit na slime, at sa pagkonsulta sa kanyang compendium, natuklasan ni Ivy na ang slime na ito ay maaaring maglaho kahit na may kaunting bugzo or banayad na paghawak. Sa panunood na nagpupumiglas ito kapag nakabaligtad, maingat na hinawakan ito ni Ivy, ngunit nagbabala ang compendium na ang tagal ng buhay nito ay isang araw lamang, na nagparamdam kay Ivy ng matinding kalungkutan. Hinahagis ng hangin ang isang talim ng damo, na tinutumbok ang malumanay na slime. Si Ivy ay nagmamadaling saluhin ito bago ito mahulog sa tubig, na ginugugol ang maraming oras hanggat kaya niya bago ito tuluyang matuno. Ibinahagi niya ang kanyang mga iniisip sa slime, na nananaghoy sa kawalang katarungan ng isang mundo kung saan ang ilan ay masaya habang ang iba, tulad niya at ang slime, ay nagdurusa. Sa mundong ito ng Ordogas, ang bawat tao ay tumatanggap ng mga kasanayan sa edad na 5, na tinutukoy ang kanilang kinabukasan. Ang galing ni Ivy sa pagpapaamo ay isang malupit na kabalintunaan, dahil siya ay pinanganak na walang anumang mga bituin, hindi kayang i-tame kahit isang halimaw. Tinanggihan ng lipunan at ng kanyang pamilya, si Ivy ay nakatagpo lamang ng aliw sa kanyang mga alaala ng isang nakaraang buhay at ang kabaitan ng namatay na ngayon na manghuhuli. Dahil hindi makatarungang hinahabol siya ng lahat sa kanyang nayon, kino-question ni Ivy ang kahalagahan ng pagiging walang bituin at nagtataka kung nire-reject siya ng mundo. Kinabukasan, nagising si Ivy upang hanapin ang slime, labis na nalungkot sa tanging bagay na maaari niyang may ugnay. Sa kabila ng kanyang pangungulila, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata.
Naaalala ang payo ng manghuhuli na magtungo sa kabisera ng hari, sinuri ni Ivy ang kanyang mapa at napanatag ang loob niya nang makitang buhay pa ang slime. Kasunod ng mga tagubili ng compendium, nilagyan niya ng magic ang slime, pinangalanan itong Sora, ibig sabihin ay langit na sumisimbolo sa malawak na asol sa itaas. Sa kasabikan, sinimulan ni Ivy ang kanyang paglalakbay kasama ang kanyang bagong nahanap na kaibigan, niyakap ang kanyang sariling pangalan tulad ng nababanat na halaman na kinakatawan nito. Habang hinuhuli niya ang mga daga para sa hapunan at pinaplano ang kanyang ruta patungo sa kabisera ng hari, nagulat si Ivy sa paggalaw at umakyat sa isang puno upang magtago mula sa isang kawan ng mga higanteng langgam na Snorlax kapag dumaan sila nang hindi siya napapansin. Nang mawala na sila sa paningin, napansin ni Ivy na parang mas malaki si Sora. Nakikita rin niya ang isang sugat sa kanyang pisngi, at mabilis na pinagaling ito ng ilang mga potion kahit na hindi niya maalis ang pakiramdam na dapat siyang magkaroon ng higit pang mga potion, at nagtataka kung saan ito napunta. Habang gumagala, nakita niya ang isang wanted poster na nakaplaster ang mukha niya, na nag-aalok ng malaking reward na $500, isang malaking halaga sa kanilang lugar. Naguguluhan kung bakit siya napakahalaga, ibinubulong ng kanyang nakaraan na ito ay dahil isa siyang wanted na kriminal, isang pag-iisip na hindi angkop kay Ivy. Sa pagtatangkang sirain ng isa pang poster, nagulat si Ivy sa hindi magandang paglalarawan ng kanyang sarili at galit na pinunit ito. Gayunpaman, kinikilala niya na ang muling iginuhit na bersyon ay talagang kahawig niya. Pagdating sa susunod na bayan, nakaramdam ng inggit si Ivy na nakikita ang pang-araw-araw na mahika ng mga taong bayan. Pagdaan sa isang butcher shop, isinasaalang-alang niya ang pagbebenta ng kanyang mga daga ngunit nag-aalangan hanggang sa ang butcher, sa kanyang matalas na pang-amoy, ay nag-aalok na bilhin ang mga ito. May kaunting pera sa kamay, gutom na tiningnan ni Ivy ang tindahan ng tinapay ngunit sa una ay lumayo, para lamang bumalik at gumawa ng kanyang unang pagbili sa gabay ng may-ari. Nang gabing iyon, nakahiga sa isang puno, si Ivy ay sabik na kumain, na ibinahagi ang kalahati kay Sora. Gayunpaman, natuklasan niya na hindi makakain si Sora ng tinapay, na nag-iiwan sa kanya na tuliro tungkol sa kung ano ang maaaring magustuhan nito. Kinabukasan, napadpad si Ivy sa isang tambak ng basura at nakahanap ng mga expired na potion na hindi inaasahang naubos ni Sora sa pamamagitan ng pagsipsip ng buo ng mga bote ng potion na ikinagulat ni Ivy sa kanyang pambihirang kakayahan. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang mga araw sa nayon, nagtitinda ng mga daga, bumibili ng tinapay, at naliligo sa ilog, nakikita ni Ivy ang kanyang sarili na nagnanais na manatili siya sa malugod na lugar na ito magpakailanman, isang malaking kaibahan sa kanyang mga alaala ng pag-reject ng kanyang ama. Kinabukasan, nakatagpo si Ivy ng mga adventurer sa nayon at, sa takot sa bounty hunter, tumakas siya lampas sa butcher at bread shop, nababalisan nang makita ang kanyang mga wanted na poster na nakadisplay. Sa kabila ng kabaitang naranasan niya, alam ni Ivy na kailangan niyang umalis sa nayon at maluhaluhang niyakap si Sora, ang kanyang matapat na kasama. Nagbabaka sakali, dumating siya sa isang sanggang daan, hindi sigurado sa kanyang dinadaanan, at nagpas siyang magpahinga at kumain, ngunit napadpad lamang siya sa isang napakalaking puno ng mansanas na ginto. Sa isang sandali ng panganib, napagmasdan ni Ivy na ito ay isang nilalang na nagpipiesta sa mga adventurers. Sinubukan ni Ivy na tumakas, ngunit halos hindi niya napigilan ang isang malupit na pag-atake sa kanyang palso. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumiwanag si Sora, at hindi mapigilan ni Ivy ang sarili na isipin na ang mga slime ay kumakain din ng mga tao. Samantala, sa ibang bahagi ng mundo, isang lalaki ang nagmamadaling umakyat upang batiin ang kanyang asawa at bagong silang na anak na babae, si Femaseo, na napapaligiran ng pagmamahal at tawanan. Sa paglipas ng mga taon, lumaki si Femaseo bilang isang nagmamalasakit at matulungin na batang babae, na itinatangi ng kanyang pamilya. Habang sila ay nagsasalo-salo sa pagkain na pinahusay ng nakapapawing pagod na salamangka ng kanyang kapatid na babae, ang pamilya ay nag-e-enjoy sa kanilang oras na magkasama, nagtatrabaho sa iba't ibang mga proyekto at nagsasaya sa kanilang mga pagpapala. Gayunpaman, sa kabaligtaran, mayroong isang pahiwatig ng pag-aalala tungkol sa mga inaasahan na inilagay kay Femaseo at sa kanyang kapatid na babae tungkol sa kasal, isang paalala ng mga komplikado ng dinamakan ng pamilya at mga pamantayan ng lipunan. Sabik na inaasahan ni Facila ang pagkakaroon ng magandang damit ngunit sa tingin ng kanyang ama ay napaaga ito.
Ang ina, gayunpaman, alam kung gaano kabilis lumipas ang oras pagkatapos ng lahat, at si Femasea ay halos 5 taong gulang na nangangahulugang na ang mga regalo sa kaarawan at higit sa lahat, ang kanyang kakayahan, ay nasa abot tanaw. Tiniyak ng kanyang ama na sa isang kasanayan, ang isang tao ay palaging makakahanap ng isang lugar sa mundo, ngunit kung anong kasanayan at kung gaano karaming mga bituin ang nananatiling misteryo hanggang sa ipagkaloob ito ng Diyos. Ang mga kasanayan at ang kanilang mga star rating ay tumutukoy sa mga prospect ng trabaho ng isang tao, kasama ang nakatatandang kapatid ni Femasea, na ipinagmamalaki ang isang 3-star na kasanayan, na lubos na hinahangad kumpara sa isang maliit na bituin ni Femasea, isang katotohanang hindi niya hinayaang kalimutan. Nang tanungin kung anong kasanayan ang gusto niya, buong tapang na ipinahayag ni Femasea ang kanyang ambisyon na maging isang tamer, na labis na ikinatuwa ng kanyang kapatid at pinaalala ng kanyang ama na ang mga kasanayan ay mga banal na regalo para sa pamumuhay sa mundo, hindi para sa pakikipagkaibigan sa mga halimaw. Isang katukang nagpahinto sa kanilang talakayan, si Mistress Luba, ang manghuhulit na dumating upang mag-alay ng mga panalangin habang papalapit si Femasea sa oras para sa kanyang pagkakaloob ng kasanayan. Naalala ng manghuhula ang maagang linguistic na kahusayan ni Femasea, na nagdulot ng pag-aalala sa kanyang ina, lalo na nang magsimulang magsalita si Femasea tungkol sa magic at reincarnation. Pinayuhan ni Luba si Femasea na panatilihing sikreto ang kanyang mga alaala sa nakaraan, kahit na mula sa kanyang ina. Sa kasalukuyan, tinitiyak ni Luba sa pamilya na makakatanggap si Femasea ng napakagandang kasanayan, kahit na hindi may hayag ng kanyang 1-star foresight ang mga detalye nito. Tinutuya ng kapatid ni Femasea ang husay ni Luba, na nakakuha ng pagsaway mula sa kanilang ama, na kinikilala ang kahalagahan ng mga hula ni Luba para sa agrikultura ng nayon. Sa ika-5 kaarawan ni Femasea, sinasamahan siya ng kanyang mga magulang habang isinasagawa ng pari sa nayon ang ritual upang makatanggap ng mga pagpapala mula sa mga Diyos. Nang hinawakan ng sagradong tubig, si Femasea ay pinagkalooban ng tamang skills na ikinatuwa niya at ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, ang kanilang kagalakan ay napalitan ng kakilakilabot habang ang tubig ay nagkaroon ng isang senyales na ang kakayahan ni Femasea sa tamang ay walang bituin. Ang kanyang mga magulang ay mahigpit na nagprotesta, ngunit iginiit ng pari na ito ay isang banal na utos na nag-iiwan sa kanila na nanginginig. Habang nakikipagbuno sila sa paghahayag, narinig ni Femasea ang isang bulong mula sa kanyang nakaraang buhay, na inihahalin tulad ang kanyang sitwasyon sa isang imposibleng mahirap na video game. Sa bahay, ang pamilya ay ganap na nalulumbay at malungkot. Hinampons ng ama ang mesa, na walang tigil sa pag-inom. Ang ina ay nagsasabi sa kanya na siya ay umiinom ng sobra. Ngunit hindi niya ito pinapansin, iniisip kung paano nangyari ang lahat ng ito. Parehong siya at ang kanyang asawa ay may mga bituin. May mga bituin ang kanilang panganay na anak na lalaki at babae, kaya bakit si Femasea lamang ang wala? Sinubukan ni Femasea na magtanong sa kanya ng isang bagay, ngunit sumigaw siya pabalik sa kanya, na sinasabi sa kanya na huwag magsalita dahil ang mga walang bituin ay inabandona ng mga Diyos. Talagang tinanong niya kung paano na ipanganak ang isang walang bituin sa kanyang pamilya, na ikinabalise ni Femasea na hindi makapaniwala, na ang lalaking nasa harapan niya ay wala ng pagmamahal ng isang ama na nakilala niya noon. Sinabi sa kanya ni Fer Fa na sumusobra na siya habang mabilis siyang bumangon. Mabilis na hinablot ng ama ang kahoy na kabayong ibinigay niya kay Femasea, at inihampas ito sa lupa. Sumisigaw kung ano ang silbi ng pagiging tamer kung wala siyang mga bituin. Iniisip niya kung anak ba talaga niya si Femasea. At sa mga masasakit na salita na ito, napaiyak si Fer Fa sa lupa. Sinubukan ni Femasea na i-comfort ang kanyang ina, ngunit hinawakan siya ni Feten. Sumisigaw na huwag hawakan ang kanyang ina. Sinubukan ni Femasea na humingi ng tulong sa kanyang nakatatandang kapatid, ngunit binigyan lamang siya ni Fesile ng masamang tingin. Sa pagsigaw ni Femasea na sinasaktan siya ng kanyang kapatid, nagmamakaawa sa kanya na huminto. Inihagis niya siya sa lupa, at sinigawan siyang lumabas. Tumingin si Femasea pabalik sa kanya, ganap na nabibigla sa lahat ng nangyari. Ngunit pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng pinto. Pagkatapos ay naglalakad si Femasea sa nayon, tulad ng isang walang buhay na zombie. Ang lahat ng mga taga-nayon ay nagsasalita tungkol sa walang bituin na bata na iniwan ng Diyos.
Ang pinuno ng nayon ay nagbabantang idineklara ang hitsura ng isang walang bituin bilang isang matinding tanda ng paparating na sakuna, na hinihimok ang mga taga-nayon na maghanda at gamitin ang kanilang mga kakayahan para sa kapakanan ng nayon. Samantala, si Femaseo, na nahaharap sa puot mula sa kanyang mga kalaro na bumabato sa kanya, ay tumakas sa magdamag upang makatagpo lamang ng higit na puot mula sa ibang mga taga-nayon, na iniwan siyang sugatan at desperado. Habang naglalakad siya, na nakakarinig ng mga bulong ng kanyang nakaraan, nakita niya ang kanyang sarili na naliligaw sa ulan, gutom, at nagiginaw, sinusubukang gumamit ng mahika sa unang pagkakataon bago mahimatay. Sa paggising, inalagaan siya ng manghuhuli na si Luba, na nagpahayag na si Femasea ay may mas kaunting mahiwagang enerhiya kaysa sa karamihan, na naglalagay sa kanya sa panganib kung maubos. Niregalo sa kanya ni Luba ang isang magic bag at nagbibigay ng karunungan tungkol sa kanyang kapalaran sa paglalakbay, pag-aaral, at paghahanap ng mga tunay na kaibigan na tatanggap sa kanya anuman ang kanyang kawalan ng bituin. Sa kabila ng kabaitan na natatanggap niya, nahaharap si Femasea ng higit pang pag-uusig mula sa mga taga-nayon, na nakikita siyang tagapagdala ng kapahamakan, na humahantong sa isang napakasakit na paghabol sa kanyang buhay. Sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa, si Femasea ay nagbitiw sa kanyang kapalaran hanggang sa magising siya ni Sora, ang kanyang kasamang slime, na hindi lamang nagpapagaling sa kanyang mga sugat ngunit nagsimulang makipag-usap sa kanya. Nabuhayan ng loob ng presensya ni Sora, nakahanap si Femasea ng comfort at pagpapasya sa kanilang pagsasama, nagpas siyang magpatuloy sa pamumuhay sa kabila ng kanyang hindi gustong katayuan. Sa pagsisimula nila sa kanilang paglalakbay, si Ivy na dating kilala bilang Femasea ay nagmumuni-muni sa kanilang mga karanasan, nagpapasalamat sa bagong sigla ni Sora at sa kanilang lumalagong katatagan. Sa gitna ng pagkuha para sa mga supply at pag-navigate sa mga hamon ng kanilang mundo, natututo si Ivy ng higit patungkol sa mga kagustuhan at kakayahan ni Sora, nag-eeksperimento sa mga potion at natuklasan ang kanilang potensyal. Sa tabi ni Sora, hinarap ni Ivy ang hindi malamang na hinaharap ng may determinasyon at pag-asa, handang yakapin ang anumang mga pakikipagsapalaran sa hinaharap. Si Ivy ay sobrang masaya, dahil naisip niya na palagi siyang naglalakbay ng mag-isa, palaging namumuhay ng mag-isa, ngunit ngayon kasama na niya palagi si Sora. Siya ay nasa sabik na makakita ng ilang mga berry, at bumubulusok sa masarap na lasa. Sinusubukan niyang mag-alok ng ilan kay Sora, ngunit ang slime ay hindi gusto ang pagkain. Kinagabihan, nag-enjoy ang dalawa sa hapunan, ngunit walang tigil na kumakain ng potion si Sora. Nag-aalala si Ivy na baka wala nang matitirang potion para sa kanyang sarili. Kaya ang kanyang nakaraan ay nagbibigay ng payo, kung matutulog siya, hindi siya makakakain. Isinasa puso ni Ivy ang payo, at sa ibabaw ng sanga ng puno, nagsimula siyang magkwento kay Sora bago matulog, ang paborito niya noong bata pa siya. Matagal na ang nakalipas, ang mundo ay nasa digmaan. Isang araw, nagtipon ang hari ng mga salamangkero na nakakakita sa hinaharap, at pinahula silang lahat kung paano magtatapos ang digmaan. Ang kinabukasan na nakita nila ay ang katapusan ng mundo, isang tunay na nakakatakot na tanawin. Tinalakay ng mga salamangkero ang kanilang mga pangitain, at pagkatapos, upang maprotektahan ang mundo, nagsumite sila ng malakas na salamangka. Walang nakakaalam kung ano ang magic na iyon, at walang makakagamit nito ngayon. Ang tanging maaari ay isang bata na nagmula sa ibang mundo, dahil ito ay isang nakalimutang magic. Magic na malawak at nakakatakot na tahimik at malungkot, at hindi mahahawakan. Muling bumagsak ang mga patak ng hamog, na gin-icing si Sora tulad ng maliit na alarma niya. Kaya naman tinapik siya ni Ivy para tumigil siya. Gayunpaman, siya ay nabalisa, sa kanyang sarili na nagising upang makitang kinain na ni Sora ang lahat ng kanyang potion. Hindi niya sinasadyang makakuha ng isang ahas sa isang bitag ng daga. Nag-aatubili siyang harapin ito, ngunit alam niyang baka makakuha pa rin siya nito ng pera kung ibebenta niya ito. Kaya't kumuha siya ng tela mula sa kanyang magic bag at tinakpan ang ahas, kinulong ito ng may buhol. Naglalakad sa isang landas, naaamoy niya ang isang bagay, habang si Sora ay nababalisa dito. Nagtataka siya kung ano ito, at nagpa siya na tingnan ito. Nakita niya ang isang caravan na tuluyan ng sinira ng ilang bandido. Nagpa siya siyang itago si Sora sa kanyang bag, at nang tumingin pa siya, natakot siya nang makita ang ilang lalaking duguan at pinahirapan. Walang paraan na gagawin ito ng mga bandid, ito ay dapat na gawain ng mga halimaw.
Nagpa siya si Ivy na tumakbo para dito, hanggang sa makalayo na siya, hingal na hingal at pagod na pagod. Nakita niya ang latam at pumasok siya sa bayan. At kahit naligtas na siya ngayon, pakiramdam niya ay kailangan niyang sabihin ang nangyari sa isang tao. Nakita niya ang karatula para sa town hall, at kahit kinakabahan siya, pumasok siya. Tinanong ng mga tao mula sa town hall si Ivy kung ano ang dala-dala niya. Sinabi niya sa kanila na ito ay isang ahas na nahuli niya, ngunit hindi iyon mahalaga. Ikinwento sa kanila ni Ivy ang tungkol sa mga taong nalaman niyang nasawi habang papunta rito. Ang kariton na nasusunog at ang mga taong inatake at hindi nakaligtas. Lumapit ang isang lalaki kay Ivy para makakuha ng mas magandang ulat tungkol sa nangyari, umaasang mga bandido lamang ang mga umaatake. Ngunit pagkatapos marinig ang tungkol sa kung paano pinaslang ang mga kabayo sa halip na ninakaw, at ubilis siyang sumang-ayon na ito ay malamang na isang pag-atake ng halimaw. Pagkatapos ay sinabihan ng lalaki ang lahat na hanapin ang mga halimaw sa lalong madaling panahon, at nagpasalamat siya kay Ivy. Ipinapaliwanag na gagantimpalaan siya sa sandaling matagpuan ang mga halimaw. At ang paliwanag ng babae sa bayang ito, ang mga tao ay gagantimpalaan sa pagbibigay ng monster tip-off sa town hall. Ito ay upang bigyan ang bayan ng mga hakbang, bago ang mga tao ay masaktan. Ibinigay ng babae kay Ivy ang isang dokumento para i-claim ang kanyang reward sa pagkumpleto ng gawain, na nagudyok kay Ivy na ibenta ang bihirang ahas na nahuli niya. Ipinaalam sa kanya ng buyer ang rarity nito at nag-aalok sa kanya ng 3 gidel, katumbas ng $300 or 30 field mice. Tuwang-tuwa sa kanyang kinita, tumungo si Ivy sa isa pang tambakan kung saan natuklasan niya ang mahigit 21 magic bag. Sa simula ay nabigla, inayos niya ang mga ito batay sa kanilang kapasidad sa pagdadala at bumalik sa bayan upang bumili ng higit pang mga potion. Sa pagharap sa lalaki mula kanina, nalaman ni Ivy na ang kanyang tip tungkol sa mga halimaw ay humantong sa pagpapadala ng mga may mataas na ranggo na adventurer. Inutusan siyang kolektahin ang kanyang reward sa town hall kung saan siya ay tumatanggap ng 5 gidel at 2 ladle na may kabuuang 280 field mice na halaga ng pera. Kontento sa kanyang kinikita, ginugugol ni Ivy ang gabi sa pagre-relax at pagpapakain ng mga berries kay Sora bago magpahinga sa gabi. Kinaumagahan, nakita ni Ivy na sira ang isa sa kanyang mga bitag na nakakahuli ng daga na nag-aalala tungkol sa kanyang mga kita sa hinaharap. Gayunpaman, naaalala niya ang tip na reward na natanggap niya para sa pag-uulat ng pag-atake ng goblin, at nag-aalangan siyang gamitin ito maliban kung talagang kinakailangan. Kasunod ng pangunguna ni Sora, naramdaman ni Ivy ang amoy ng dugo at natuklasan ng isang nasugatan na hayop na kilala bilang isang adadara. Sa kabila ng bangis nito, inaalo ni Ivy ang nilalang, na nangangakong mananatili sa tabi nito. Dahil sa kanilang pakikipag-ugnayan, pinagaling ni Sora ang adadara, na ginawa itong isang magiliw na higanti. Pinangalanan siya ni Ivy na Silk, ibig sabihin ay langit, at ipinakilala siya kay Sora. Habang magkasama silang naglalakbay, itinago ni Ivy si Sora sa kanyang magic bag ngunit napagtanto niyang hindi kasya si Sil. Gayunpaman, ipinakita ni Sil ang kanyang katalinuhan sa pamamagitan ng pagtatago sa mga palumpong, na tinitiyak ang kanilang kaligtasan. Dumating siya sa gate ng susunod na bayan, at nakita ang matangkad na gwardya na nagngangalang Ogato, na tila medyo nakakatakot. Maging ang dumaan na manlalakbay ay tila nagpatakot din kay Ivy, maging si Sora ay nagulat din sa hindi malaman na dahilan. Sinubukan ng manlalakbay na pumasok sa bayan, ngunit pinigilan siya ng bantay. Tinatanong ang lalaki kung anong negosyo niya sa Latom Village. Sinabi sa kanya ng manlalakbay na binibisita niya ang isang kaibigan. Gayunpaman, nang tanungin ng gwardya kung ano ang pangalan ng kaibigan, ang lalaki ay kinakabahan na sumagot ng Zoliet, ngunit sinabi ng gwardya na walang tao sa nayon na may ganoong pangalan. Inusisa ng gwardya ang manlalakbay, na natuklasan ng ipinagbabawal na timplang alak sa kanyang magic bag at agad siyang ipinakulong sa tulong ng kanyang kapwa gwardya, si Very Vera. Si Ivy, na napagtanto ang tunay na kalikasan ng manlalakbay, ay nagtataka kung naramdaman ito ni Sora ng una, na natanggap ang kanyang pagkumpirma bilang tugon. Sa kabila ng pakiramdam na natatakot sa pulang gwardya, naisip ni Ivy na sumuko sa pagdaan sa Latom Village ngunit nagpa siya ito laban dito, sa takot na ang pagtakas ay magdudulot lamang ng hinala. Habang sinusubukang maglakad ni Ivy sa nayon, hinarang siya ng gwardya, na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang mga magulang.
Nakaramdam ng takot sa kanyang kahangahangang kilos, napansin ni Ivy ang isang mantis sa kanyang balikat na naging dahilan upang pansamantalang mataranta ang gwardya bago nagpasalamat sa kanya nang mawala na ito. Sinubukan ni Ivy na umalis ngunit napatigil muli habang patuloy ang pagtatanong ng guard. Binanggit ni Ivy na siya ay mula sa nayon ng Latomi, na ikinagulat ng gwardya sa layo ng kanyang nilakbay. Tiniyak niya sa kanya ang kaligtasan sa Latomi, at nagmumungkahi na maging isang adventurer para sa kabuhayan. Habang binabagtas ni Ivy ang mataong nayon, isinasaalang-alang niya ang estado ng kanyang sariling nayon at naghahanap ng mga pagkakataong magbenta ng mga field mice at wild game sa butcher. Binabalaan siya ng butcher tungkol sa mga panganib ng pangangaso ng mag-isa, binanggit ang posibilidad na makatagpo ng mga halimaw na non-oshi. Pagkatapos ay tumungo si Ivy sa clearing ng mga adventurer upang mag-set up ng resting space, ngunit nagulat siya sa presensya ng supervisor guard na nagngangalang Roy Gord, na nagpapayo sa kanya sa pagkuha ng permit para sa pag-access sa lugar. Pagkatapos ay nag-set up si Ivy ng resting tarp, at bumagsak sa kaaya-ayang pakiramdam na lupa. Nakatingin sa harap niya ang malalaking tent, napagtanto na mayroong mid-level adventurers doon. Habang nasa kanyang lugar, ang maliliit na tent ay nagpapahiwatig ng mga baguhang adventurer. Nang makita niya ang mga tent, gusto niyang magkaroon ng isa, dahil kailangan niyang mag-alala tungkol sa lagay ng panahon. At syempre, mapapalabas niya si Sora sa bag. Bumalik si Ivy sa bayan para mamili ng tent, at nakahanap ng second-hand tent shop. Siya ay tumalikod mula sa pagbabasa ng karatula sa tindahan, at natakot na makita ang bantay ng bayan na nagtanong sa kanya kung naghahanap siya ng isang tent. Ngunit siya din ay medyo nagulat, at pinagalitan siya ng isa pang gwardya na si Very Vera, na sinasabing huwag takutin ang mga bata. Sa pagsasabi ni Ivy sa kanila na wala siyang tent, ang gwardya ay nagtataka kung siya ay pinalaya sa kanyang nayon ng walang dala. Pagkatapos ay sinabi ni Very Vera na ang mga paghihirap sa Latomi ay dapat na totoo. Ang gwardya na may pulang buhok ay nagpaalam kay Ivy na dadalhin niya siya sa ibang tindahan, at sinimulan siyang hilahin sa direksyong iyon. Gayunpaman, sinaway ni Very Vera si Ogato dahil sa kanyang pagkamagaspang, kung isasaalang-alang ang kanyang mas malaking sukat, at nagsisimula siyang mag-sorry. Pinatunayan ni Very Vera na ang kanyang kaibigan ay maaaring mapurol, ngunit siya ay tunay na isang mabuting tao. Kaya naman, pumunta sila sa ibang tindahan ng tent. Nang malaman na si Ivy ay mula sa nayon ng Latomi, ang may-ari ng tindahan ay nagpahayag ng pakikiramay sa kanya. Susunod, nagtanong siya tungkol sa halaga ng isang tent. Ipinaalam niya sa kanila na mayroon siyang 2 adult na katumbas ng 200 field mice. At nagulat ang lahat nang malaman na ang batang ito ay may malaking halaga ng pera. Sa nakaraang nayon, nagbigay si Ivy ng napakagandang tip sa mga residente at tumanggap ng pera bilang kapalit, isang pabuya na ibinigay bilang pagpapahalaga. At tumatanggap siya ng papuri mula sa lahat para sa kanyang maswerteng pagtuklas. Ipinakita ng may-ari ng tindahan ang bagong modelo ng tent na ito, na magaan at matibay. Matapos markahan ang kanyang tent ng kanji para kay Sora, nakatanggap si Ivy ng bagong modelo ng isang magic bag mula sa may-ari ng tindahan, na nagpapataas ng seguridad ng kanyang mga gamit. Habang nagpaalam si Ivy sa mga gwardya at itinatayo ang kanyang bagong tent, naiisip niya ang kabaitan na naranasan niya sa kanyang paglalakbay at natutuwa sa kanyang bagong tuklas na pakiramdam ng tahanan. Gayunpaman, ang kanyang pagkatuwa ay naantala ng isang grupo ng mga adventurer, na nag-aakuse sa kanya ng pagnanakaw at sinusubukang i-bully siya. Lumalaki ang sitwasyon hanggang sa makialam ang clearing guard, na kinukumpirma ang pagmamay-ari ni Ivy ang tent at pinigil ang mga adventurer. Nagpapasalamat sa tulong ng bantay, si Ivy ay nakatanggap ng isang kumikinang na potion bilang paghingi ng tawad at nagpalipad ng gabi ng mapayapa kasama si Sora. Kinabukasan, nang lumabas si Ivy sa kanyang tent at nagkomento sa napakagandang araw na iyon, ipinaalam niya kay Sora na sila ay mangangaso. Habang paalis siya sa clearing ng adventurer, binabati siya ng mga gwardya na sinabihan siyang mag-ingat habang nangangaso, at nang tumungo siya sa city gates lahat ng mga gwardya na nakabantay sa paligid ay bumati at gumawa ng ilang positibong komento. Medyo nalilito siya kung paano nila nalaman ang kanyang pangalan, ngunit tumuloy siya sa kagubatan upang manghuli. Siya ay nahaharap sa parehong mga isyu sa pagsira ng mga non-oshi monster sa mga bitag, at nag-aalala siya na hindi siya makakahuli ng anumang bagay upang ibenta sa ganitong rate.
Ang kanyang layunin ay upang makatipid ng mas maraming pera sa panahon ng tag-araw, upang mabuhay siya pagdating ng taglamig. Ang batang babae ay nakaramdam ng kakaibang presensya, at lumingon upang makita si Sil na may hawak na isang grupo ng mga kuneho na nahuli niya. Ang malaking pusa sa harap niya ay nagpahiwatig na kunin ito ni Ivy, at niyakap ang nilalang na nagpapasalamat sa tulong na may siyam sa kabuuang nahuli, at napansin niyang lahat sila ay pinananatiling buo habang hinahabol ang mga ito. Nagtataka kung paano nagawa iyon ng nilalang ngunit mas nag-aalala siya sa pagbebenta ng karne kapag ito ay sariwa, habang sina Sora at Sil ay naglalaro sa isa't isa. Banibihisan niya ang mga kuneho habang ang dalawang nilalang ay natutulog ng mahimbing, sa oras na siya ay matapos gin-icing ni Ivy ang slime at ipaalam ito na dapat silang bumalik kung ibebenta nila ang karne habang sariwa pa ito. Pagkatapos ng mas malapit na pagsisiyasat sa kanyang nakaraan ay iniisip na si Sil ay isang adadara, at inamin ni Ivy na kamukha nga nito ang nakalarawan sa libro. Nagulat ang dalaga na hindi ito kasing bangis gaya ng inilarawan sa libro. Ang malaking pusa ay yumakap sa kanya habang pinasasalamatan niya ito muli para sa mga kuneho. Nawala si Sil sa mga palumpong na nag-udyok sa dalawa na bumalik din. Sinabihan ni Ivy ang slime na medyo lumakas na siya, pero ang pagiging clumsy nito ay hindi nawawala kapag nadapa sa isang sanga. Dumiretso si Ivy sa butcher shop, at sa kanyang pagdating siniyasat ng ginang ang karne at sinabi kung gaano kasariwa at hindi pa sira, ito ay masasabi ng butcher na nahuli niya ang mga ito nang hindi nasesire ang mga organo at nagtanong kung gumamit ba siya ng bitag at hindi komportable na sinagot ni Ivy ang ginang. Nagulat siya dahil bumababa ang lasa ng karne habang nagpupumiglas ang mga nilalang sa mga bitag, ngunit hindi niya nakikita ang mga palatandaan nito sa karne. Ang babaeng tindera ay nakikitang nag-aatubili si Ivy na ibigay ang buong detalye kaya ipinapalagay niya na ito ang kanyang trade secret, at itigil ang kanyang linya ng pagtatanong. Ibinigay ng ginang ang bayad kay Ivy, at masaya para kay Ivy na magdala ng mga dekalidad na karne. Habang naglalakad si Ivy, nakahinga siya ng maluwag na may naibenta siya dahil sa trabaho ni Sil. Ang isa sa mga gwardya ay maliwanag na nagtanong kung nagawa niyang kumita ng malaking pera ngayon. Binati siya ng isa, nagtatanong kung nahaharap siya sa anumang panganib laban sa mga halimaw na non-Oshi. Ang isa pa ay nagtanong kung nakahuli siya ng maraming masarap na pagkain. Medyo humina ang boses niya, kailangan palalimin ito para maging parang isang batang lalaki. Kaya nagtago siya sa isang eskinita upang maiwasan ang anumang pagiging chismoso ng mga gwardya. Hanggang sa mahuli siya ni Very Vera, na nagtanong sa kanya kung bakit siya nagtatago sa isang lugar na tulad nito. Sinabihan ni Ogato ang mga gwardya na tumulong kung nakita nilang nagkakaproblema siya. Humingi ng paumanhin ang bise-kapitan kung natakot siya sa kanilang pag-aalala, at nakahinga lang si Ivy ng maluwag na ito ang nangyari at hindi dahil nalaman nila ang kanyang pagkakakilanlan. Habang nakatagpo ni Ivy ang Zero Fruit, isang espesyalidad mula sa kanyang bayan ng Latomi, nalaman niya ang mga paghihirap na kinakaharap ng kanyang nayon dahil sa isang masamang taon ng ani at ang kawalan ng minamahal na manghuhulit, si Mistress Luba. Ang nagtitinda ng prutas ay nagbabahagi ng mga tsismis tungkol sa pagpapabae ng pinuno ng nayon sa karamdaman ni Mistress Luba, at tinangka nitong sisihin ang isang bata, malamang na tinutukoy si Ivy mismo bilang ang walang bituin at sinumpaang bata. Labis na naapektuhan si Ivy sa paghahayag na ito, na naalala ang malupit na pagtrato sa kanya sa nayon ng Ladomi at ang pagkakanulo sa kanyang pamilya. Habang nakaupo kasama si Sora sa kanyang tent, iniisip ni Ivy ang tungkol sa kaguluhan sa nayon ng Ladomi at ang mga nakababahalang alaala na ibinabalik nito. Sa kabila ng mga paghihirap na naranasan niya, nakatagpo siya ng ginhawa sa pagiging bukas palad ng mga hindi pamilyar na individual tulad ng nagtitinda ng prutas na nagbibigay sa kanya ng prutas na zero bilang tanda ng empatiya. Nang kinagat niya ang prutas, naalala niya ang kanyang memorya ng pagkabata. Naalala niya ang lasa bilang kilos ng pasasalamat sa manghuhuli na palakaibigan sa kanya. Isa na namang maliwanag na araw, at sinimulan ni Ivy ang kanyang karaniwang gawain, binabati ang mga bantay ng bayan bago lumabas sa labas upang magtakda ng mga bitag para sa pangangaso. Siya ay nag-iisip sa paglalagay ng mga ito kung saan hindi ito maaapakan ng mga non-Oshi monster. Kasama ni Sora, pumunta siya sa isang basurahan para kumain. Bigla, naramdaman niya ang presensya ng ilang individual at mabilis niyang itinago si Sora sa kanyang bag. Sa kanyang pagkadismaya, ito ang parehong dalawang adventurer na naunang nangutya sa kanya at nakatakas sa pagkakaaresto.
Ang isa sa mga tulisan, na may pananagutan kay Ivy sa pag-aresto sa kanyang mga kaibigan, ay humiling na isuko niya ang kakaibang slime na dala niya. Tumanggi si Ivy, na sinasabing malapit na kaibigan niya si Sora. Binyantaan ng babaeng adventurer si Ivy na mas magdurusa siya kung hindi siya susunod. Sa kabila ng babala, nanindigan si Ivy. Habang lumalala ang sitwasyon, nakita ni Ivy ang kanyang sarili na tumatakbo mula sa mga umaabang na mga tulisan. Sa isang sandali ng mabilis na pag-iisip, lumingon siya at binitag ang isa sa kanila ng isang lubad habang ang iba ay humahabol. Nagmamasid si Ivy sa takot habang tumitindi ang sitwasyon, napagtantong nahaharap siya sa isang mapanganib na banta. Gayunpaman, ang babaeng adventurer ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa nang mapansin niyang nakatayo si Sil sa kanilang harapan. At nang magpakawala si Sil ng isang malakas at nakakabinig na sigaw, nawalan ng malay ang dalaga. Mabilis na tumakas ang lalaki habang hinahabol siya ni Sil. Sa kabila ng pagiging mabilis, hindi napigilan ni Sil na maabyutan ang lalaki sa huli. Nilapitan ni Sil si Ivy na gusto ng mga tapik sa ulo, pagkatapos ng isa pang matagumpay na araw sa trabaho. Nakita ni Ivy ang mga karagdagang individual at inutusan si Sil na itago ang sarili. Nang marinig ang isang boses na kilala niya, sinenyasan niya itong lumapit sa kanya. Si Kapitan Ogato at Very Vera ang nagbi-verify sa kaligtasan ni Ivy para matiyak na hindi siya nasaktan. Sa kanilang pagpapatrolya, naabutan nila ang ingay ng dagandong ng isang halimaw at mga sigaw ng tao, na nagtulak sa kanila na sumugod sa pinangyarihan. Sumenya si Ivy sa dalawang wanted na salarin kahapon, na nagdudulot ng pagkamangha kina Ogato at Very Vera. Ang pakikipag-ugnayan ni Ivy kay Ogato ay nagbubunyag ng mga kriminal na gawa ng mga nahuling adventurer, na nahaharap sa mga kaso para sa pagpaslang at iba pang mga pagkakasala. Bilang parusa, nahatulan na sila ng pang-aalipin. Tumatanggap si Ivy ng malaking reward para sa kanyang tungkulin sa paghuli sa kanila, na itinaas ang kanyang net worth sa 5,000 field mice. Kasunod ng payo ni Ogato, nagbukas siya ng bank account sa Trade Guild para masecure ang kanyang bagong yaman. Sa kabila ng maliwanag na pagkayamot ni Very Vera, ang tatlo ay nasisiyahan sa pagkain ng Nonoshi skewers ng magkasama, kasama si Ogato na magiliw na nililiber si Ivy sa lokal na delicacy na ito. Sa gitna ng kanilang kainan, si Ivy ay nakikipagbuno sa mga pakiramdam ng kakulangan hinggil sa kanyang antas ng kasanayan bilang isang tamer, lalo na kung ikukumpara sa iba. Gayunpaman, nag-aalok sina Ogato at Very Vera ng mga salita ng pampatibay loob na nagbibigay diin na ang halaga ng isang tao ay hindi lamang natutukoy sa pamamagitan ng kasanayan. Pinuri nila si Ivy para sa kanyang karakter at mga nagawa na hinihimok siyang yakapin ang kanyang halaga. Pagkaalis niya, naging tense ang sitwasyon nang tingnan nila ang listahan ng mga pangalan ng Lomi Village. Walang bata na nagngangalang Ivy, ang pinakamalapit ay ang isang tinatawag na Femiseo, isang batang babae na tumakbong mag-isa. Kaya nalungkot si Ogato na sinabi niya na wala ba talagang tiwala si Ivy sa kanya na siya ay kailangang magsinungaling, ngunit sinabi ni Very Vera na may kakilakilabot na nangyari kaya hindi siya nagtitiwala kahit kanino, pero alam ni Ogato na balang araw ay tiyak na sasabihin sa kanya ni Ivy ang lahat. Nagsisimula ang araw ni Ivy kay Sora na may bagong nahanap na enerhiya, na iniiwan si Ivy na namamangha sa kanyang pagtaas ng bilis. Pagsapit ng gabi, nasisiyahan si Ivy sa mga rabbit skewer sa tabi ng apoy, nagpapasalamat sa tulong ni Sil sa paghuli sa kanila. Gayunpaman, nababalisa si Ivy nang maramdaman niya ang isang misteryosong presensya na nanonood sa kanya mula sa mga anino. Nang maglaon, habang sinusuri ni Ivy ang kanyang mga bitag, nakatagpo siya ng itim na fog na nagtutulak sa kanya upang tumakas na nahaharap lamang sa isang tulad ng tao na figure na bumubuo ng fog. Ang dagandong ni Sil ay nagpakalat sa figure, ngunit iniwan si Ivy na iniisip ang pinanggalingan nito. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay na nakasakay sa ibabaw ni Sil, hanggang sa masira ang katahimikan ng isang agresibong ogre na umaakyat sa bangin. Sa pakikipaglaban ni Sil, inilagay ni Ivy si Sora sa kanyang bag at humarap sa panganib. Habang papalapit sa kanya ang mga ogres, nalaman niyang napapalibutan siya hanggang sa pumagitna ang isang lalaking nagngangalang Ratlua, gamit ang isang malakas na pag-atake ng apoy upang itaboy ang mga ogre. Kasama ng kaibigan ni Ratlua na si Mira at ng kanyang mga pinatawag na slime, natagpuan ni Ivy ang kanyang sarili sa piling ng mga mahuhusay na kaalyado na tumatapos sa natitirang mga ogres. Ang isa pang ogre ay nagtangkang umatake ngunit napabagsak ng mga palaso ni Shifale.
Sinaway ni Shifale si Ratlua sa paglikha ng mga bitag, dahil nabigo silang mahuli ang sinumang ogre. Gayunpaman, iniiwasan ni Ratlua ang paksa. Nang maglaon, nakipag-usap si Ivy sa pangkat ng panunupil. Dumating sila sa lokasyong ito upang manghuli ng maraming halimaw na nanirahan doon. Magiliw na ipinakilala ni Ratlua ang mga miyembro ng kanilang grupo, kabilang ang kanilang pinunong si Sizerk, ang may pulang buhok na palako na si Nuga, ang archer na si Shifale, at si Mira, na kilala bilang Greengale. Medyo awkward pa rin ang pakiramdam ni Ivy, formal na nagpasalamat sa kanila, dahilan para mahulog ang talukbong niya sa ulo, na nagdulot ng tawanan ng grupo. Habang papunta ang Blazing Sword Group para sa kanilang meeting, iniwan nila si Ratlua, na halatang kinakabahan sa kanyang cooking duty para sa gabi. Sa kabila ng kanyang 3-star flame attack skills, walang tiwala si Ratlua sa kanyang mga kakayahan sa pagluluto, sa takot na baka kakaiba ang lasa or maging masyadong hindi masarap ang kanyang pagkain. Nag-aalok si Ivy na tulungan siyang magluto, at magkasama silang naghanda ng masarap na pagkain gamit ang karne ng ligaw na kuneho. Ang kadalubhasaan ni Ivy ay humahanga kay Ratlua, at ang mga resultang pagkain ay nagdudulot ng mga luha ng kagalakan sa mga mata ng grupong Blazing Sword. Nang maglaon, habang naglilinis si Ivy ng mga pinggan, iginiit ni Sizerk na magpahinga siya, ngunit iginiit ni Ivy na tapusin ang gawain bilang kilos ng pasasalamat. Si Sizerk ay sumama sa kanya sa paglilinis, at si Ratlua, na nalulula sa kabaitan ni Ivy, ay nahumaling sa kanya. Sa kanyang tent, si Ivy ay may gawi kay Sora at nagmumuni-muni sa mga pangyayari sa araw na iyon, nagpapasalamat na nakilala ang mga mababait na adventurer. Samantala, tinalakay ni Shifale, Nuga, at Sizerk si Ivy, na nagpapahayag ng pagmamalasakit sa kanyang kapakanan at pagpuna sa kanyang pagkahilig na unahin ang iba kaysa sa kanyang sarili. Nakikinig si Ratlua mula sa kanyang kama, pinag-iisipan ang mga obserbasyon na ito habang sumasapit ang gabi para kay Ivy at Sora. Kinaumagahan, pumunta si Ivy sa basurahan at nagulat na makita ang napakaraming ginamit na potion sa isang lugar na halos bago, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang ilang slime na sumisipsip ng isang sirang espada. Ito ay slime ni Mira at ipinaliwanag niya na ito ay isang rare metal-eating slime. Ngunit si Ivy pagkatapos na pagmasdan ng slime na sobrang tagal ang pag-absorb ng espada, ay naisip na kung si Sora iyon ay kinain na niya ito nang wala sa oras. Pagkatapos biglang nanlamig na naman ang katawan ni Ivy, ganoon din ang presensya na naramdaman niya noong gabing iyon. Nang napansin ni Mira na parang nababalisa si Ivy, tinanong kung anong nangyari pero bago pa makapagpaliwanag si Ivy ay dumating na ang mga lalaki na nagtatapon ng basura, at biglang nawala ang nakakakilabot na pakiramdam. Sa gabi ay tumulong na naman si Ivy sa pagluluto at nagustuhan ito ng lahat, at kumain ng busog ang tiyan. Saka naisip ni Ivy kung ayos lang ba si Sil or hindi, ngunit mabuti naman si Sil, at ginagawa niya ang tungkulin na inoobserbahan ang lahat mula sa burol. Matapos kumain ng mga lalaki, lumapit sila kay Ivy na sinabihan siyang kumain at sinabi ni Ivy na kumain na siya, pero sinabi ni Noah na kailangan niyang kumain kagaya niya para lumaki. Nagtaka si Ivy kung kakain siya ng kagaya niya baka sasabog ang tiyan niya. Pagkatapos dumating si Mira at sa likod niya ay ang kanyang kambal na kapatid. Si Ivy ay hindi pa nakakita ng kambal sa buong buhay niya kaya nagulat siya nang makita niya ang isa sa totoong buhay. Pagkatapos ay dumating si Ratlua na nagpapaliwanag na silang tatlong ang bumuo sa Adventurer Group Greengale. Lumapit ang kambal kay Ivy na pinagmamasdan siya ng isang mahalagang bagay, na nagsasabing kapag lumaki na siya ay maaari siyang sumali sa kanilang grupo, ngunit niyakap ni Ratlua si Ivy na nagsasabing hindi niya magagawa dahil si Ivy ay magiging kanyang maliit na kapatid. Pagkatapos ay binigyan ni Captain Sizerk ng isang malakas na suntok sa ulo si Ratlua, na nagsasabi sa nakontrolin ang kanyang sarili. Pagkatapos ang bokal na ito kasama ang ilang mga lalaki ay nagsimula na ring lumapit kay Ivy, at nang makita sila ang kambal at si Mira ay nainis at umalis na nagpaalam kay Ivy. Nalito si Ivy sa reaksyon ni Mira kaya pinaliwanag ni Ratlua na ang bokal na lalaki ay ang kapitan ng adventurer group na Lightning King, at si Mira ay hindi komportable sa paligid ni Kapitan Borolda. Pagkatapos ay ipinakilala ni Kapitan Sizerk si Ivy kay Kapitan Borolda, at pagkatapos ng isang mainit na pagbati ay napagpasyahan nila na dadalhin ng mga lalaki si Ivy sa kabisera na labis na ikinatuwa ni Ivy. Nang bumalik si Ivy sa kanyang tent, inilabas niya si Sora at humingi ng paumanhin sa hindi pag-uusap sa kanya sa buong araw.
Nagsimulang sumigaw si Sora sa tuwa na, pagkatapos ay inilabas ni Ivy ang lahat ng mga potion at binigyan si Sora ng makakain. Habang siya ay ngumunguya, si Ivy ay nakaramdam na naman ng nakakatakot na presensya at natakot siya. Habang nakahawak kay Sora sa katawan niya, nagsimula siyang magdasal nang biglang nawala ang presensya na iyon at bumulong si Ratlua mula sa labas na nagtatanong kung gising pa ba si Ivy. Nang marinig ang boses ni Ratlua, lumabas si Ivy at tinanong ni Ratlua kung tutulungan niya itong magluto ng almusal bukas. Pumayag si Ivy at umalis si Ratlua na humihingi ng paumanhin kung gin-icing niya si Ivy mula sa kanyang pagtulog. Pagkaalis ni Ratlua, naiwan si Ivy na nagtataka kung bakit nawala ang nakakatakot na presensyang iyon nang nagpakita si Ratlua. Nalilito, bumalik siya sa loob, at iniisip kung posibleng si Ratlua ang pinagmulan ng presensya. Sinusubukang ipaliwanag ni Sora, gayunpaman, ito ay walang kabuluhan dahil hindi ito nakuha ni Ivy. Iniisip niya kung mauunawaan ba ng mga tamers na may mga bituing tulad ni Mira ang sinasabi nito. Nagsimula siya ng staticky vibration na nagpapaalala kay Ivy kung paano siya nanginginig noong mga oras na iyon, nang madaanan nila ang lalaking may ilegal na inumin at anggang ng mga asasin. Nagpasya siyang tanungin si Sora tungkol kay Ratlua, Sizerk, Nuga, at Shifale, at masayang tumugon si Sora. Gayunpaman, nang marinig niya si Mira ng Green Gale, sinimulan niya ang kanyang nakakatakot na pag-iling, na nagpapahiwatig na siya ang pinagmulan ng nakakatakot na aura. Sa tarangkahan ng Otalwa Village, iniharap ni Ivy si Captain Ogato mula sa Lotome bilang kanyang guarantor gamit ang kanyang bank tablet na nagbibigay sa kanyang pagpasok sa isang simpleng name signing. Namangha siya sa mataong bayan ng Otalwa habang papunta sila sa clearing ng mga adventurer para magpahinga. Ipinaliwanag ni Sizerk na sa kabila ng pagtugis sa mga halimaw sa lugar, hindi pa sila makakauwi dahil sa pagkakaroon ng mga mapanganib na individual na sangkot sa mga pagdukot at pang-aalipin. Ibinahagi ni Ivy ang kanyang karanasan sa paghabol sa kagubatan, na nag-udyok sa grupo ni Borolda na maglabas ng hadlang para sa privacy. Ikinuwento niya ang pagkakaroon ng nakakatakot na presensya bago nailigtas ni Sil, ang halimaw na adadala. Pinupuri ng grupo ang talento ni Ivy sa pagdama ng panganib na nakuha mula sa kanyang mga taon na naninirahan ng mag-isa sa kagubatan. Binanggit ni Ivy ang madilim na presensya na naramdaman niya sa kampo, na pinaghihinalaan si Mira, ngunit pinipigilan niyang ibunyag ang karagdagang mga detalye upang protektahan si Sora. Pagsapit ng gabi, pinag-iisipan ni Ivy ang kanyang dilema sa kanyang tent, na naging komportable sa presensya ni Sora. Naalala niya ang mga salita ni Luba tungkol sa mga lihim na mauunawaan, at ang pangangailangan para sa mga kaalyado sa hinaharap. Sa umaga, pinipigilan ni Sizerk si Ivy sa paggawa ng almusal para maglagay ng liblib na hadlang. Ibinunyag nila na natuklasan nila ang isang mas madilim na bahagi kay Mira at sa kanyang mga kapatid, na pinaghihinalaang may kinalaman sila sa mga pagdukot. Nagulat si Ivy sa tiwala nila sa kanya nang walang konkretong ebidensya. Tinanong ni Ratlua si Ivy kung bakit siya nagluluto para sa kanila, na sumagot siya na gusto niyang masiyahin ang lahat sa kanilang mga pagkain. Ang kanyang sinseridad ay nakumbinsi sila sa kanyang katapatan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Ivy na siya ay isang tamer at si Sora, ang slime na pinaamo niya, ay nagpaalam sa kanya tungkol kay Mira. Lumalakas ang tiwala ng grupo kay Ivy, at naantig siya sa kanilang paniniwala sa kanya sa kabila ng kanyang insecurities. Dinala niya sila pabalik sa kanyang tent, at ipinakilala si Sora. At lahat ay tumitig sa pagkamangha, dahil hindi pa sila nakakita ng isang bihirang transparent na slime. Hindi siya sigurado kung bakit, ngunit kahit papaano ay may kakayahan si Sora na makita ang masasamang tao. At kaagad, naunawaan ni Borolda at Sizerk kung bakit kailangang ilihim ni Ivy si Sora. Dahil ang rarity ng slime ay maaaring magdala ng mga humahabol sa kanila. Kaya lahat ng tao sa grupo ay nangangako na ilihim siya. Si Rickbert, isa sa mga Ginoo, ay nagsimulang dahan-daang haplasin ang kaibig-ibig na nilalang na slime. Pinili ni Rickbert na suriin ang kakayahan ni Sora sa pagdetect ng malevolence. Ang lalaking may blonde na buhok pagkatapos ay nagtangka, na nagsasabi na ang kanyang pangalan ay Malric. Ang pag-alam sa kanyang tunay na pangalan ay Lokrik ay natural na nagpagulat kay Sora. Ang lalaking walang buhok sa ulo sa itaas niya ay, sa katunayan, si Malric, na maingat na uminom ng lahat ng inumin ni Shifale kahapon ng gabi. Habang kumakain sa ilalim ng takip, nagkomento si Sizerk na hindi niya akalain na magmumuli ang mga traidor sa Green Gale Group.
Pagkatapos ay sinabi ni Borolda na ito ay lohikal, dahil hindi pa sila nakatuklas ng anumang mga pahiwatig sa grupo ng pagdukot. Ang mga kalaban ay itinatago ang kanilang mga sarili sa malinaw na pagtingin sa buong panahon. Ang pagkaalam ngayon na sina Mira, Torto, at Maruma ang mga taksil ay magpapasimple sa gawain ng pag-aalis sa kanila, at tapusin ang mga natitirang masasamang tao. Sa malungkot na tono, sumang-ayon si Ivy bago nagtanong si Ratlua kung mahirap bang isipin ni Ivy na masamang tao si Mira. Itinuturing din ni Rick Burt na mabuting kaibigan niya si Maruma. Ito ang dahilan kung bakit nais niyang tapusin siya ng personal. Ipinagpatuloy ni Borolda ang paglalarawan kung paano nagsimula ang mga pagdukot mga isang dekada na ang nakalipas. Naniniwala ang mga tao na ang mga bata ay nawawala dahil sa pagiging biktima ng mga nilalang. Gayunpaman, 7 taon na ang nakalilipas, ang koponan nina Borolda at Sizerk ay natisod sa presensya ng lihim na grupo matapos nilang mag-alok ng proteksyon sa ilan sa mga biktima na nagawang makatakas. Pagkatapos ay dumating si Ivy sa konklusyon na dapat ay may karagdagang mga traidor sa loob ng organisasyon, na nag-udyok sa mga naririnig na paghinga mula sa lahat. Kung ang organisasyon ay umiral ng mahabang panahon, dapat mayroong maraming pangkat ng mga taksil. Sumang-ayon si Sizerk, binanggit ang insidente ng pagsalakay sa hideout ng mga tulisan upang matuklasan lamang na wala itong laman. Ang pagkakaroon ng kaalaman na iilan lamang sa mga individual, bukod sa Green Gale, ang maaaring magpahayag ng kanilang mga intensyon. Ang isang mas malaking issue ay ang isang marangal na miyembro ang sumuporta sa promosyon ng Green Gale. Kaya naman nagkaroon ng tiwala sa kanila ang team ni Borolda. Ito ay hindi pangkaraniwan, dahil ang karamihan sa mga maharlika ay may posibilidad na tingnan ang mga adventurer ng may paghamak. Ano ang dahilan para ay endorso nila ang Green Gale sa iba pang prestihiyosong organisasyon ng adventurer? Nadidismaya ang grupo nang mapagtanto nila kung gaano kaliwanag na kasali ang maharlikang ito. Pumunta sila sa Adventurers Guild para suriin ang Guildmaster, si Rochleaf. Mukhang may positibong reaksyon si Sora sa kanya. Susunod, si Brooksby, ang kapitan ng relo, ay gumawa ng kanyang pagpapakilala. Si Sora ay patuloy na nagpapanatili ng isang positibong saloobin. At ang panghuli, si Agrop, ang vice-kapitan, at si Sora ay parehong maayos na tumugon. Ipinahayag ni Rochleaf ang kanyang pagnanais na gamitin ito ng grupo upang ilantad ang mga individual na sangkot sa tulisan na grupo. Sa pamamagitan nito, matutukoy nila ang nagtaksil na nagbunyag ng mga detalye tungkol sa kanilang mga pagtatanong. Iniuutod niya na ang bawat adventurer ay tawagin sa lugar na ito. Ang grupo ay nagpapatuloy sa bahay ng mga ngalakal na ginamit ng grupong kriminal bilang kanilang punong tanggapan. Upang mapanatili ang maraming mga pahiwatig hanggat maaari, ang mga gwardya ay nananatiling naka-duty habang nagpapatuloy sila sa kanilang pagsisiyasat. Inihandog ni Kapitan Brooksby si Ivy sa 2 gwardya. Si Zakkas ay ang isa, habang si Malgedula ang pangalawang gwardya na may berdeng buhok. Gayunpaman, tumugon si Sora kay Malgedula. Si Ivy ay commandant kay Borolda, na nagudyok kay Ratlua na lumapit para magkaroon ng pangunahing koneksyon. Malinaw na galit si Brooksby sa kanyang nasasakupan. Sa pagpasok, hindi nasisiyahan si Vice Captain Agrop dahil malaki ang tiwala niya sa individual. Gayunpaman, lahat ng mga gwardya ay tinawag din dito, kaya plano nilang alisan ng takip ang bawat kriminal na sangkot sa mga pagdukot. Habang ang araw ay nagiging gabi, ang pagod ay pumapasok sa lahat. Ang pagtuklas na 38 sa 150 na bantay ay mga taksil ay hindi nakalulugod sa lahat. Siguradong nalantad ang lahat ng kanilang mga naunang aksyon. Susunod, dumating sina Count Faltoria at Lord Foronda upang purihin sila para sa kanilang mga pagsisikap sa pagsusuri sa pinangyarihan ng krimen. Nang ipakilala sa kanila si Ivy, si Faltoria ang naging dahilan upang tumugon si Sora. Siya ay ipinakita bilang ang maharlika na lubhang nasasangkot sa mga krimen. Gayunpaman, si Foronda ay itinuturing na isang disenteng individual. Nang umalis si Faltoria, ang buong bayan ay nakadarama ng pagkadismaya dahil siya ay itinuturing na isang bayani. Ngayon, malinaw na ang lahat dahil kailangan ng isang malakas na awtoridad na namamahala. Pakiramdam ni Kapitan Brooksby ay nalulula siya habang bumabalik ang mga alaala ng mga hindi matagumpay na pagsalakay, at mga nawawalang kaalyado na nasawi sa labanan. Dahil alam niyang siya ang nagpaalam sa Count ng mga galaw nila noon, nasuntok niya ang pader dahil sa inis na iniisip na pananagutan niya ang pagkawala ng kanyang tropa.
Napagkasunduan nilang pumunta sa silid kung saan nakatalaga ang pangunahing gwardya na si Malgajula. Binigyan siya ng ibang assignment bago siya umalis. Sa kanilang paghahanap, ang mga nakaraang karanasan ni Ivy ay nagmumungkahi sa kanya na malamang na mayroong isang nakatagong sikreto sa aparador ng mga aklat tulad ng madalas na ipinapakita sa mga pelikula. Napansin niya ang nag-iisang libro na may scuffed corner ng spine. At piniling lapitan at itulak ito, na inilalantad ang enchanted door na puno ng maraming lihim na dokumento. Sa loob, natuklasan ng grupo ang napakaraming pera na higit sa anumang ideya ng kayamanan. Kalaunan ay natuklasan ni Berksby ang mga dokumento na nagdedetalye ng mga transaksyon ng kumpanya, na kinabibilangan ng patunay ng mga pagdukot. Pagkatapos ay inirerekomenda niyang ibalik ang lahat para isipin ng organisasyon na hindi pa nila natutuklasan ang ebidensya. Nang sumunod na araw, sa labas, pinag-iisipan ng lahat ang tunay na sukat ng buong operasyong ito, at walang sino man ang nakatulog dahil dito. Dahil sa mataas na antas ng panganib na naruroon, si Ivy ay hindi maaaring iwanang walang nag-aalaga sa anumang pagkakataon. Sinamahan ni Ratlua si Ivy habang naglalaba. Pagkatapos ay nagtatanong siya tungkol sa isang bagay na matagal na niyang pinag-iisipan, batang lalaki ba siya? Matapos marinig ito, nagsimulang umiyak si Ivy. Gayunpaman, nagsisisi si Ivy sa panloloko sa kanilang lahat. Gayunpaman, iniisip ni Ratlua na ito ay katanggap-tanggap. Partikular na isinasaalang-alang ang mas mataas na panganib para sa mga batang babae na naglalakbay ng solo. Sinasabi niya na ito ay mas kanais-nais sa ngayon, at siya ay kikilos na parang hindi niya alam. Gayunpaman, ang susunod na eksena ay ang pagpapakita ni Mira mula sa Greendale. Nakikisali siya sa casual na pag-uusap, at nagmumungkahi na isama si Ivy upang tuklasin ang mga kasiyasyang confectionaries ng bayan. Pagkatapos ay nagkusa si Ratlua na sumali, na tinutulan ni Mira sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi siya nagbigay ng imbitasyon sa kanya. Bagamat sa una ay tila nag-aalanggan si Mira, sa huli ay pumayag din siya. Lahat sila, sa kabuuan na 5 tao, ay pupunta. Kasama ang kanyang mga kuya na sina Torto at Maruma na palihim na pumasok. Ang tensyon ay tumaas nang matuklasan ni Ivy at ng Blazing Sword Group ang kataksilen sa loob ng Greendale Group. Sa simula ay nalilito sa kanilang tila hindi nakakapinsalang pakikipag-ugnayan, napagtanto ni Ivy at ng iba pa ang lalim ng panlilinlang habang nasasaksihan nila ang tunay na intensyon ni Ratlua, Mira, Torto, at Maruma. Sa kabila ng harapan ng pagkakaibigan, ang mga miyembro ng Greendale ay nagpapatunay na mga kakilakilabot na kalaban. Habang kinakaharap ni Ivy ang pagkakanulo, nagmumungkahi siya ng isang matapang na plano na makakalusot sa kriminal na organisasyon, sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang sarili bilang decoy. Sa kabila ng mga alalahanin para sa kanyang kaligtasan, nangako si Ratlua na paprotektahan siya sa anumang paraan. Sa pamamagitan ng isang madiskarteng diskarte, si Ivy at ang grupo ay gumawa ng isang plano upang mang-alap ng mahalagang impormasyon, at hulihin ang mga salarin na responsable para sa mga pagdukot at pang-aalipin. Sa Guild ng Adventurer, tinawag ni Guildmaster Rochliff ang lahat ng adventurer, na sinasabi sa kanila na ang guild ay naglalayo ng pagbabantay sa kaligtasan ni Ivy. Ito ay upang ipakita sa lahat sa Ottawa at sa labas nito na ligtas ang bayang ito. At gusto niyang lahat ay isa-isang lumapit at magpakilala. Nang magsisimula na ang unang aksyon, inihahanda ni na Ivy at Sora ang kanilang mga sarili. Ang unang lalaking si Adarically, na nag-trigger kay Sora at ipinagpatuloy nila ang kanilang trabaho. Lumapit si Sheffield at kanyang kasama para sabihin kay Berksby na mag-organisa ng isang espesyal na unit. Isang halimaw na pugad ang natuklasan sa isang kuwebo sa kagubatan. Naguguluhan si Berksby, dahil akala niya ang mga suppression squad ang humaharap sa kanilang lahat. Ngunit sumingit si Sheffield na nagsasabing may nakatakas at nagtago doon. Gusto nilang tapusin ang halimaw ng sabay-sabay, at humihiling ng malaking bilang ng mga bantay. Pagod na si Ivy sa kanilang ginawa, at si Sora naman ay nasisiyahan. Pinuri ni Mira si Ivy at pinasalamatan ito sa pagkilala sa mahalagang gawain ni Mira. Tiniyak ni Maruma at Torto na ligtas si Ivy, na kinumpirma ni Ratlua na walang susunod sa kanya. Plano nilang kumuha ng mga pagkain, ngunit bahagi talaga ito ng pakana ni na Ivy at Ratlua. Sa ibang lugar, sabik si Berksby kay Sheffield na magbunyag ng karagdagang impormasyon tungkol sa plano. Gayunpaman, tumanggi si Sheffield dahil hindi sila sigurado kung sino ang maaaring mag-eavesdrop.
Hindi niya magawang gumamit ng sound barrier dahil ayaw niyang maghinala ang organisasyon na nagpapalitan sila ng mga sikreto, na magiging maingat sa kanila. Dumating si Gabo Julio matapos malaman mula kay Berksby na nasa ibaba si Vice Captain Agrop na nag-aayos ng isang pangkat ng mga bantay, upang manghuli ng isang halimaw sa isang kagubatan. Pinayuhan ni Nuga si Berksby na muling pag-isipang ipadala ang kanyang buong crew. Dahil nananatiling makabuluhan ang lokasyong ito para sa grupong kriminal. Sa makatuwid, kailangan nilang iwanan ang ilang mga kalalakihan. Kasunod ng pag-alis ni Gabo Julio, ipinakita ni Sheffield ang slip sphere kay Berksby. Ang ideya ay kapag dumating ang kaaway upang bawiin ang lokasyong ito, magkakaroon sila ng komportableng pahinga. Iyon, kasama rin ang kanilang mga kasama. Nang umalis si Sheffield, nag-aalok si Nuga kay Berksby ng isang bagay na karaniwang ginagamit para talunin ang malalakas na nilalang. Inihanda si Agrop kasama ang unit ng kagubatan sa ibaba. Itinuturo ni Berksby na ang karamihan sa mga lalaking pinili ni Gabo Julio upang bantayan ang lokasyong ito ay mga traidor. Sa ibang lugar, dinala sila ni Mira sa Mama Rocco, isang tindahan ng dessert na labis niyang kinagigiliwan. Sa susunod na yugto ng kanilang plano, sinimulan ni na Ivy at Ratlua ang operasyon. Sa mataong tindahan ng candy, natagpuan ni Ivy ang kanyang sarili na nahuli sa isang web ng panlilinlang at panganib. Habang nagre-rekomenda si Mira ng di umano'y matamis na pagkain na tinatawag na danzo, ang matalas na kasanayan sa pagmamasid ni Ivy ay nag-aalerto sa kanya sa masasamang intensyon ng may-ari ng tindahan. Sa pamamagitan ng senyales kay Ratlua, nagsimula ang kanilang patagong operasyon. Tusong hinahatak ni Ratlua ang mga miyembro ng Green Gale Group na nagpapaikot ng kwento ng tiwala at mga kompedensyal na kahilingan mula sa Guildmaster. Ngunit habang lumilipat ang pag-uusap sa katotohanan sa likod ng pagkakasangkot ng Green Gale sa organisasyong kriminal, tumitindi ang tensyon. Ang pagbubunyag na sina Mira, Torto, at Maruma ay kasabwat sa pagdukot kay Ivy ay nagpapadala ng shockwave sa grupo. Habang kinakaharap ni Ratlua ang traidor na trio, isang matinding labanan ang naganap. Sa mabilis at kalkuladong mga galaw, ipinagtatanggol ni Ratlua ang kanyang sarili laban sa kanilang mga pag-atake, na nagpapakita ng kanyang husay at determinasyon. Ang napapanahong mga babala ni Ivy at ang pagpapatawag ng kanyang mga slime, sina Lastel at Lidl, ay nagpapalit sa kanila ng takbo ng laban. Sa isang matalinong pandaraya, ibinunyag ni Ivy ang bahagi ng kanilang plano kay Flo-Flo, ang may-ari ng tindahan ng mga pagkain, habang ang mga nakamaskara na adventurer ay gumagalaw upang salakayin ang merchant base. Gayunpaman, ang magkabilang panig ay corrupt na nagpapahiwatig ng layunin ng organisasyon na kunin ang mga nakatagong kayamanan. Sa gitna ng kaguluhan, ang slip sphere ay na-trigger, na nagpawala ng kakayahan ng mga kaibigan at mga kaaway. Samantala, sa kagubatan, sina Captain Berksby at Agrop ay naghanda para sa isang pagtambang ng mga taksil. Sa pamamagitan ng mga madiskarteng maniobra at paglalagay ng makapangyarihang mahika, pinipigilan nila ang mga taksil na bantay at mga adventurer, na sinisiguro ang kanilang paghuli. Salamat sa plano ni Ivy, naging maayos ang lahat. Bagamat hindi niya gusto ang lahat ng pagkilala, nagpapasalamat sila sa kanya sa pagliligtas sa bayan. Nang pumasok si Count Faldoria, sinabi niya sa lalaki na palayain siya. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Lord Foronda na hindi siya pakakawalan. Si Foronda ay binigyan ng paunang abiso ng Guildmaster. Matapos suriin ang lahat ng mga dokumentong nakaimbak sa silid-aklatan, nalantad ang mga malisyosong aksyon ni Faldoria. Nagpadala si Foronda ng isang mensahero sa kabisera ng hari, na nagpapahiwatig na si Faldoria ay haharap sa hindi maiiwasang parusa. Ang mga taga-nayon ay pare-parehong hindi nasisiyahan, handa na ilantad at tapusin ang lahat ng mga taksil. Gusto nilang iparamdam ang presensya nila, dahil ang kanilang mga anak ay dinukot, at ang kanilang komunidad ay panang-anib ng mga kriminal na ito. Ipinapangatuwiran ni Sizerk na ito ay negatibo dahil wala na silang utos sa kanilang mga aksyon. Kung magpapatuloy ito, magkakaroon ng riot. Sinisikap ni Berksby na pakalmayin sila. Ipinapalam sa kanila na ang bayan ng Ottawa ay ligtas sa oras na ito. Ang mga taga-nayon ay nananatiling galit na nagpipilit na hulihin ang mga taksil. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Berksby sa kanila na dapat niyang tiyakin na ang lahat ng ebidensya ay makolekta bago hayagang ideklara ang mga taksil. Gayunpaman, kung ano ang susunod ay talagang kahanga-hanga para sa kanila.
Nang hinimok niya ang mga taga-nayon na iwasang saktan ang sinuman sa mga taksil. Gayunpaman, kinakailangan para sa lahat ng mga individual na nahatulan na maglingkod bilang mga alipin. At haharapin nila ang pinakamahirap na paghihirap na higit sa kanilang pinakamaligaw na hula. Walang choice ang mga traidor kundi ang mabuhay. Kailangan nilang magtrabaho para sa ikabubuti ng mundong ito. Kung masasawi sila dito, sa wakas ay titigil na ang kanilang sakit. Matapos pakinggan ang katwiran ni Berksby, sumang-ayon ang mga taga-nayon. Alam ni Ivy kung gaano talaga kahanga-hanga si Berksby, na pinakalma ang mga taga-nayon upang maiwasan silang gumawa ng mga krimen. Isang bulwagan ang natipon na may malaking grupo ng mga tao. Inanunsyo ni Sizerk na nangangalap pa rin sila ng impormasyon sa mga miyembro ng organisasyon na kanilang inaresto. Ngunit kailangan pa rin nila ang tulong ng lahat. Ang sino mang tumangging ibunyag ang kanilang nalalaman tungkol sa organisasyon ay paghihinalaan na nakikipagsabwatan sa kanila. Ipinaliwanag ni Borolda kay Ivy na ang mga taong ito ay nasa paligid ng base ng organisasyon, kaya kailangan nilang imbestigahan. Kailangan nilang makuha ang mga taong nagbabantay sa organisasyon. Pagtingin sa bag niya, mukhang excited na magtrabaho si Sora. Kaya handa na rin si Ivy. Sa Guildhall ng Ottawa, si Ivy ay nakatanggap ng taos-pusong pasasalamat mula kay Captain Berksby at Agrop para sa kanyang instrumental na papel sa pagbuwag sa masasamang organisasyon na Som-Alot sa kanilang bayan. Iniharap sa kanya ni Berksby ang isang buod na nagdedetalye ng mga kamakailang kaganapan, na nagpapakita ng malawak na network ng katiwalian na kanilang natuklasan. Isang nakakagulat na 58 individual, kabilang ang ilan na may kaugnayan sa Maharlika at maging sa Maharlikang pamilya, ang nasangkot sa mga karumal-dumal na aktibidad ng organisasyon. Ang gantimpala ni Ivy para sa kanyang katapangan ay umaabot sa 15 gold tablets na nag-udyok sa mga kakaibang kalkulasyon tungkol sa halaga ng field mice. Sa labas ng bayan, si Ivy at ang kanyang matapat na kasamang si Sora ay nakikibahagi sa kanilang karaniwang gawain ng pagtatakda ng mga bitag, na tinulungan ng hindi inaasahang tulong ni Sil, isang matulunging pusa. Sa lokal na tindahan ng karne, ang husay ni Ivy sa paghahanda ng karne ay nagbibigay sa kanya ng paghanga at isang malaking bayad mula sa tindero, na sabik na nag-aalok ng kanyang pinakamagagandang paghiwa para sa mga kasiyahan sa gabi. Bumalik sa Guildhall, isang masayang pagdiriwang ang naganap kung saan si Rochliff ang nanguna sa isang toast upang gunitain ang pagbagsak ng organisasyon. Gayunpaman, sa gitna ng pagsasaya, ang iniisip ni Ivy ay napunta kay Mira, ang nagsisisi na dating miyembro ng Green Gale na ngayon ay nakakulong. Ang pagsisiyasat ni Rochliff sa paglahok ni na Ivy at Sora ay nagpapakita ng kanilang mahalagang papel sa pagtuklas ng katotohanan, na nag-udyok sa pag-usisa tungkol sa mahiwagang globo na taglay nila. Sa pahintulot ni Ivy, si Sora ay ipinahayag kay Rochliff na nagdulot ng sorpresa at pasasalamat mula sa Guildmaster para sa kontribusyon ng slime. Sa isang nakakagulat na pangyayari, inaalok ni Rochliff si Ivy ng pagkakataong manirahan ng permanente sa Ottawa, isang mapang-akit na pag-asa na pumipilit kay Ivy na muling isaalang-alang ang kanyang paglalakbay sa Royal Capital. Sa pagninilay-nilay sa payo ng manghuhula na si Luba, ipinagtapat ni Ivy sa kanyang mga bagong tuklas na kaibigan ang kanyang kalunos-lunos na nakaraan, bilang isang walang bituin na individual na tinalikuran ng kanyang nayon. Dahil sa katatagan ni Ivy sa harap ng kahirapan, ang kanyang mga kasama ay nanumpa na susuportahan siya ng walang pasubali, na pinapawi ang kanyang mga takot tungkol sa kanyang kawalan ng mga bituin. Sa kanilang paghihikayat, nagpa siya si Ivy na yakapin ang kanyang pagkakakilanlan at ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay ng may bagong determinasyon. Habang nagpaalam si Ivy sa kanyang mga kasama, ipinahayag nila ang kanilang pagmamahal sa kanya at nag-aalok ng mga regalo sa pamamaalam upang makatulong sa kanyang paglalakbay. Sa isang huling pagharap at isang pusong puno ng pasasalamat, si Ivy ay patuloy na naglakbay, sinamahan ni Sora at ang hindi inaasahang pagpapakita ni Sil, na sumisimbolo sa simula ng isang bagong kabanata sa kanyang adventurous na paglalakbay. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa kapanabik na mundo ng anime. Umaasa kaming nasiyahan ka sa recap na ito tulad ng ginawa namin sa pagdala nito sa iyo. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa lahat ng aming pinakabagong recaps. Isa ka mang batikang otaku or bago pa lang sa anime universe, narito kami para panatilihin kang may kaalaman at i-entertain.
Hanggang sa susunod, patuloy na mag-explore, patuloy na manood, at naway maging kasing epiko ang iyong mga pakikipagsapalaran tulad ni Ivy.